Tunguhin natin muli ang probinsya ho ng Bulacan dahil yung mga residente sa isang barangay ho dyan ay aminado na minamadali yung paggawa ng flood structures na dapat sanay natapos na itong nakalipas na taon pa. At kaugnay ho niyan, may pagulat live mula dyan sa lalawigan ng Bulacan, si Bombo Genesis Racho. Tama ka, Bombo Dennis. Aminado nga mga residente ng Barangay Sipat sa bayan ng Plaridel sa probinsya ng Bulacan na minamadali na itong mga contractor ng flood control structure na itinatayo sa bahagi ng ilog sa naturang komunidad. Ang struktura, Bombo Dennis at Bombo Jai, ay isa sa mga nakalista sa sumbungan ng Pangulo na dapat sana'y nakompleto pa nitong buwan ng Hulyo ng nakalipas na taon. Pero lumalabas na walang natapos na proyekto at sa halip ay bago pa lamang ginagawa ang naturang istruktura. Sa pagtatanong ng Bombo Radio Philippines sa mga residente, ikinuwento naman ito kung paano biglaang dumating ang mga construction supply, mga heavy equipment at iba pang mga kagamitan noong unang linggo ng Agosto ng kasalukuyang taon. Ito ay ilang araw lamang, Bombo Dennis, Bombo Jai, matapos na ibunyag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang umano'y anomalya sa maraming mga flood control structure na itinatayo sa iba't ibang bahagi ng ating bansa at hayagan nilang biyatiko sa mga government contractor, mga opisyal ng gobyerno na posibleng nakinabang sa mga maanomalyang istruktura. Ayon kay Ginoong Robert Martin, ang Vice President ng Homeowners Association ng mga kabahayang direktang nakaharap sa naturang flood control structure, gabi ng Agosto 4 pa noong dumating itong mga kagamitan at yaong mga heavy equipment na gamit itong contractor. Sinita umano niya mga ito dahil ang kalsadang papasok sa naturang komunidad ay hindi akma para doon sa mga heavy equipment. Ngunit ipinilit umano ng contractor na ipasok pa rin ang mga heavy equipment kasama na yung mga construction materials. Dahil sa walaan niya silang magagawa na buong komunidad at naroon na yaong mga kagamitan kasama na ang iba't ibang mga heavy equipment, hinayaan na lamang umano nila na makapasok ang mga ito. Usapan niya namin ng contractor na sinabi sa akin, pinapura nga daw sila dyan kasi nga meron silang target day na binigay sa kanila. Opo. Pero hindi ako makapaniwala doon sa may target day nila eh. Ang ano sa akin, many weeks lang ang sinabi sa akin. Hindi ko na ma-remind. And then nung nagpaalam sa akin, kasi ako namamahala rito sa may lugar namin na baka daw makaistorbo sila sa gabi kasi 24/7 ang gagawin nilang ang kanilang trabaho. Ang inaano nila yung maingayan yung mga tao dito. Bahagi yan na exclusive interview ng Bombo Radio Philippines kay Ginoong Robert Martin, ang Vice President ng Homeowners Association nitong komunidad na direktang nakaharap sa flood structure na sinasabing Ghost Project. Ayon pa kay Martin, nagsabi na rin sa kanya ang pamunuan ng construction supply noong araw din iyon na magiging 24/7 na ang operasyon nila. So mula Agosto 4 hanggang sa araw na ito ay kahit gabi nagtatrabaho yaong mga construction worker para lamang mabilis na matapos ang naturang flood control. Humingi na rin kumano ng paumanhin na mga ito dahil magiging maingay ang magiging construction dala ng paggawa sa river control. Muli, narito ang bahagi ng panayam ng Bombo Radio Philippines, exclusive interview ng Bombo Radio Philippines kay Ginoong Robert Martin. August 4 ng 11 o'clock ng gabi, narinig ko na lang mayroong dumating na truck na malaki na may sakay na heavy equipment. Supposed to be ang namin diyan, ang usapan namin before na magpadala sila ng ganyang magdadaan sila by river. Magano sana sila ng barge para ilagay yung heavy equipment nila. Although hindi nasunod kasi nga nung gabi narinig ko na dumating sila. Opo. Kaya pinigil ko muna kasi masisira yung kalsada namin. Kasi yung road namin hindi naman talaga akmado sa ganung bigat. And then nung morning tinawag ko yung contractor. And then sabi naman nila, iakit na lang daw. Kaya doon na, wala na ako. Maging si Nanay Esme, Bombo Dennis, Bombo Jai, ay hindi rin maintindihan kung bakit mistulang biglang dumating na lamang yung mga kagamitan. Ilang linggo pa lamang ang nakakalipas. Anya,
Matagal nang nakatiwangwang ang kaugnay na bahagi ng naturang river control at halos kinakain na lamang ng Angat River ang dating nagawa na river wall hanggang sa muling sinimulan etong ang bagong proyekto. Pakinggan natin ang bahagi rin ng pahayag ni Nanay Esther. Nung ginawa po yung dulo na yon, tapos nahinto ito, doon naman sa may daycare. Oo. Diniretso po yun hanggang dito. Tapos nung matigil po yun, ito naman ang diniretso po nila yan. Kasi naiwan po ito eh. Kasi nahinto doon. Siguro mga isang buwan, ganun. Oo. Simula nung inumpisahan to. Kasi ito wala to eh. Diyan, dinagtong lang nila yan. Lahat ng mga residente Bombo Dennis, Bombo Jai ay nagsasabi na minamadali itong paggawa ng nitong river wall sa bahagi ito ng Angat River na nasa Barangay Sipat sa bayan ng Plaridel, Bulacan. Nagbisita nga nitong si Secretary Vince Dizon ngayong araw na ito. Sa pagbisita ni Secretary Dizon, ay tumambad sa kanya itong kasalukuyan ng ginagawa na river wall at hindi rin makita sa lugar yung project description na dapat sana ikalakip ng bawat project o construction na project na ginagawa saan mang bahagi yan ng ating bansa. Sa pagtatanong din ng Bombo Radio Philippines sa mga residente, Bombo Dennis, Bombo Jai, sinabi nila na wala pa silang nakikita ng mga tarpaulin o anumang mga nakapaskil na project description nitong ginagawang proyekto. Lumalabas na bago ang July 28 State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay isang ghost project ang naturang proyekto. Ngayon pa man, matapos silang mapuna ay dali-daling nagpadala ng construction materials ang kontraktor na natukoy bilang Wawaw Builders. At upang simulan na yung pagsasagawa ng river wall sa naturang proyekto. Hanggang sa ilang linggo nga ay ito na binisita na ni Secretary Dizon. So yan muna ang update mula sa probinsya. Yes, Babudere. Oo, nais ko lang maitanong, hindi ba nagpakita dyan yung kahit isang kinatawan mula dun sa kontraktor para kahit papaano sila yung mag-guide kung ito yung proyekto o bakit wala yung nakalagay na tarpaulin ng mga impormasyon, anything related to that, Bombo Jen? Walang nagpakita na tinatawan o representative ng contractor kanina, Bombo Dennis. Nakausap nga rin natin yung mga lokal na opisyal ng Department of Public Works and Highways. Sabi nila parang ghost contractor din. Kasi yun yung biruan kanina ng mga local officials ng Department of Public Works and Highways. So, nagkintay din tayo ng ilang mga oras habang nandito si Secretary Dizon, pero walang nagpakita na pinatawan o representative ng Wawaw Builders. Sige, maraming salamat, Bombo Jen. Mula sa probinsya ng Bulacan, ako si Bombo Genesis Ratso. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Sa radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.